Nais din niya na ito'y manatili po sa atin at maging ganap. Sabi niyo po, ganap. No? Buong buo ang kagalakan. No? Buong buo ang ating kagalakan sa Panginoon. No? Sa madaling salita, mapuspos ka ng kagalakan. So ngayong hapon na ito, sino pong gustong mapuspos po ng kagalakan? Amen? So hindi ko po sinabing kikilitiin ko po kayo hanggang matapos ang mensahe po na ito. Ang panalangin po natin is that i-anoint ka ng Diyos, ng kagalakan ng Diyos. Amen? Amen? Gusto ba natin yan? Of all things, yun po yung kailangan po natin. Hindi ito ang sarili mong kagalakan. Amen? Ito po ay galing po sa Diyos. Ito po ay sa Panginoon. Hindi mo kailangang pilitin, no? Likhain o paghirapan o i-prove mo ang sarili mo, no? Ito ay isang supernatural na kakayahan na ibinigay ni Jesus. Dahil ang kagalakang ito ay isang pagpapahid, isa itong banal na kakayahan. Wala tayong kakayahang maging magalak. Iyan ang kahulugan ng anointing o pagpapahid. Isang kapangyarihan mula sa Diyos. Ang kagalakan ay hindi magbibigay sa iyo ng lakas upang magawa ang mga bagay na karaniwang imposible kung wala ito. No? At alam iyon ng kaaway. Kaya nga po, ang kaaway, pilit niyang sinisira, ninanakaw. Sabi po ng John 10:10, no? The enemy came to steal, kill, and destroy. Pilit niyang ninanakaw. No? Kadalasan sinasabi natin, pilit na ninanakaw. Pwede bang nakawin ng Diyos, ay ng kaaway yung joy po natin? I found out na hindi pala kayang nakawin ng kaaway yan kung hindi mo isusurrender. Ang kagalakan po ay nasa sa atin, walang kakayahan ang demonyo na nakawin po yan. Amen? Pero kung isusurrender mo, mawapa sa kanya. Amen? Kasi minsan, ang bilis nating isurrender yung joy natin. No? Dumaan yung isang unos, wala na tayong joy. No? Dumaan yung itim na pusa, wala na tayo. Naging mapapamahiin pa tayo. No? Dumaan yung Bombay na naniningil, nawala na yung joy mo. Di ba? Bakit kaya? No? Kasi yung joy natin, yung joy na nararamdaman natin, happiness, pansamantala. Amen? Nagigets nyo? Kaya ang gusto ni Lord, gusto niyang maramdaman mo, makamtan mo yung joy na yan. At kadalasan napapatunayan ang totoong joy. Amen? Hindi sa mga panahon na napakarami mong hawak, napakarami mong pagpapala. Napapatunayan ang joy pag halos walang-wala ka na at nasasabi mo pa rin, the joy of the Lord is my strength. Amen? Gusto mo bang subukan ka ni Lord? Yung halos walang-wala na, sinasabi mo, Lord, God is good. May joy ka. Kasi yung joy na alam mo, hindi nawawala. Panghabang buhay po yan. Kaya yan po ang hanapin natin. Papunta na po tayo sa aking pangatlo na puntos. Pinapagtibay ng kagalakan. No? Nagiging kalakasan po natin ang kagalakan po na ito. Ito po ay nagiging weapon po natin, no? Sa mga pagsubok, sa mga darating na pagsubok, sa mga darating na unos. Kaya pilit na ninanakaw ng kaaway, pero huwag mong ipamigay. Huwag mo ay, ganun ba? O sige, ito na enjoy ko. Hallelujah. Ang kagalakan ay isang sandata. Hindi ito basta emosyon o pakiramdam. Kaya nga po, kahit minsan hindi natin nararamdaman, there's joy in you if you have Jesus Christ in your life. Amen? Because yung joy na yan galing sa Diyos. No? Marami nakakamaling isipin na ang kaligayahan ay kagalakan. Ngunit tulad na nakita natin, halos magkasalungat sila sa maraming aspeto. Kaya nga balikan natin yung ating sitas po ngayon, Nehemiah chapter 8 verse 10. Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve." Sabi doon, "For the joy of the Lord is our strength." Amen po ba? Ano bang nangyari dito, no? Natapos po yung kanilang exile for 70 years.
doon po sa Babylonia. And then sa kanilang pagbabalik, nagtayo po sila ng wall at natapos po yon in how many weeks? No? At pagkatapos noon, sila po ay malungkot pa rin. Kaya sabi doon, magsaya po kayo. Sabi doon, rejoice. No? Hallelujah. Ang salitang lakas ay nangangahulugan ng kuta. Sabi niyo nga po, kuta. O isang, ano ba yung English ng kuta? Isang lugar na, hindi ko alam yung English ng, sino nakakalam na English ng kuta? Parang troop. Parang, hindi, parang armed forces. Parang ganyan, kuta. Ayan. Ha? Mali. Di ba? Ito po ay isang tanggulan. Ayan. Ito ay tinatakbuhan na dito ka nakakahanap ng refuge. Amen? Ito ay muog. Sabi nyo nga po, muog. Mas malalim. O kanlungan. Amen? Ito po ay kanlungan. Katulad po ng mga PNP, may kanlungan yung mga yan. Ano yan? Yung headquarters nila, kuta yan, di ba? Yan ay isang kuta. Yan ay headquarters ninyo. Yan ang kanlungan. Yan ang takbuhan ninyo. Yan ang protection nyo. Kaya nga, sa literal na kahulugan, ang kagalakan ni Yahweh ay isang kuta. Amen? Ito ang iyong proteksyon. Iyong matibay na tanggulan. Sabi niyo po, tanggulan. No? Or, ano sa English ng tanggulan? Yun. Dahil ito ang isang pagpapahid o anointing na binigay po sa atin ng Panginoon. Ito ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan at kakayahan. Kaya nga kung hindi ka napahiran ng anointing of gladness, mahirapan ka. Hindi mo maiimbento ang kagalang. Kaya nga po pilit nating pinapakita sa lahat, masaya po kami. Pero wala palang saya, walang joy. At ang pinakamainam na panahon upang gisingin natin o gamitin ang kagalakang ito ay kapag dumadaan nga po tayo sa mga mahihirap na sitwasyon. Binanggit ko na po sa inyo kayong kanina. In James chapter 1 verse 2, sabi po doon, basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Count it all joy when you meet trials of various kinds. It sounds contradicting to many people. But for us believers, we know something in the Word of God. That we can actually, tunay nga naman po, na we can count it all joy. Because alam natin, hindi tayo po dyan natatapos. Hindi tayo natatapos sa mga trials. Amen? Alam natin, mapagtatagumpayan natin, hindi sa sariling lakas natin, kundi sa grasya ng Diyos. Kaya nga sinabi, the joy of the Lord is our strength. Ang ating pinapairal ay hindi yung ating sariling strength, kundi yung kagalakan ng Diyos. No? Ang gandang tignan po niya, mamaya darating po tayo sa sitas po na yan. No? Tandaan na ang kagalakan ay hindi nakadepende sa iyong mga kalagayan. So kahit anong kalagayan mo ngayon, ang utos ng Diyos po sa atin ay magalak. Ang kagalakan ay isang pagpapahid. Ang kagalakan ay mula sa Panginoon. Ang kagalakan ang magpapalakas sa iyong pananampalataya, ng inyong pag-asa, ng iyong paninindigan, at ng iyong determinasyon, lalo na kapag ang lahat sa paligid mo ay tila gumuguho na. Hindi ko po alam kung ano pong mismong pinagdaraanan po ninyo. Kaya nga ito po ang aming panalangin, no? At ito rin po ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing so that by the power, sabi niyo po, power, no? Not our power, not our fruit, but by the power of the Holy Spirit, you may abound. Sabi niyo po, abound in hope. Amen? At ang pag-asa ay isang matibay na pagtitiwala at inaasahan ng mabubuting bagay dahil ang Diyos ay kasama natin. Amen? Umaasa po tayo. Kaya po merong joy. Ito ang rason kung bakit tayo may joy. Kasi umaasa tayo.